Guys, mga plantita at plantito, andito na naman po tayo. Samahan po ninyo ako sa aking YouTube channel. And sa lahat ng mga likers and subscribers ko, thank you so much at nandyan kayo palagi para sa akin. And now, ang gusto ko naman po i-share sa inyo ngayon ay aking mga air plants. Kung nakikita ho ninyo ito, ayan ho sila. Ayan ho ang aking mga air plants and gusto ko rin hong i-share sa inyo yan about kung ano mga names nila and paano ho natin sila ilo-look after. Okay, wag ho kayong aalis yan. Samahan ninyo ako until the end of my video. Okay. Hello mga plantita and plantitos. I'm here again. Angel Mar is back. Ang inyong tita plantita. Well, eto na naman. Tayo ngayon sa aking mga air plant inside the house. Ayan ho. Nakikita ninyo yan. Ginawa ko ho talaga yan, yung mga lagayan na yan. Kasi medyo creative din po ako. And nakakapag-isip tayo ng mga bagay-bagay na mga ganyang klase when it comes to decorations. Ayan ho. Ayan. Ang aking collections ng mga air plant ko and also the air plant vases na nandito sa loob ng aking house. Ayan ho. Kung napapansin niyo, they're almost the same but they have different names. Ayan ang mga air plant na yan, guys. And eto naman ho, yung dalawa, inilagay ko sila, ginawa ko as a terrarium. Ang mga air plant kong nasa glass bowl. Ayan, kasi sabi ko nila, maganda rin daw naman as a display yan. And may iba't ibang color ng mga stones. Ayan ho. Talagang mga decorative stones ho yan. Binibili siya. Ayan ho, ang aking si air plant. At mamaya naman ho, i-discuss ko ho about kung paano natin sila ilo-look after and ano naman kaya ang nagiging ganda nito sa ating everyday life, lalo na kung isa kang plantita. Okay, ayan ho ang aking mga collections ng air plant na nasa decorative plate bowl ko with a different color of stones. Ayan ho sila. Okay. Kaya guys, huwag kayong aalis dyan ha. Samahan ninyo ako until the end of my video. Okay. Okay guys, ang first air plant ho natin na i-feature, ito po ang tinatawag na bromeliad air plant. Ayan ho. Bromeliad air plant ho ang tawag sa kanya pala kasi the same as ng mga bromeliad ho siya dito. Bali family ho siya ng mga Bromeliaceae. Okay. And ang genus name ho niya is Tillandsia. So around 650 species of evergreen ho sila and perennial flowering plants din ho. So native daw ho sila sa forest and mountains and deserts ng northern Mexico and southeastern ng United States. So Mesoamerica and Caribbean hanggang sa mid-Argentina. Ayan ho. Ang bromeliad air plant ho ay from the seed. Ayan, makakapag-propagate ho pala kayo from seed. Pero it takes 2 to 4 years ho bago nyo siya mapalaki para maging suitable ho ang sizes like this na size na to, para ma-enjoy naman ho ninyo ang sizes niya kapag ganito na siya kalalaki. Ang best way daw ho ng pagpo-propagate ng Tillandsia is through the division of the offsets or pops. Iyon. Ibig sabihin ho, yung ididikit lang ho ninyo sila sa mga trees or parang ididikit ho ninyo sila dyan and nabubuhay na ho sila kahit hindi sila ipifade. At least may rainwater and indirect sunlight din ho. Kasi sa mga mountains ho sila nabubuhay, so sometimes cold and warm pero hindi ho nila gusto yung super init din ho. Okay, ayan ho ang ating bromeliad air plant.
And now guys, next naman, ito ang ating next na air plant, ang Tillandsia Spotlight, the Tectorum Ecuador air plant. Ayan ho, ang tawag sa kanya is Tectorum air plant. Ayan ho. Ang air plant raw ho na ito is a rare air plant. So, native ho siya sa high mountain ng Andes sa Ecuador and sa coastal desert ng Peru. Yan. Ang plants daw na to ay lithophytes, which means that they grow in or on rocks. So, ayan ho. Dumidikit lang ho siya sa rocks or kahit saan ho siya madikit. Kahit sa rocks, tutubo ho siya, makakasurvive siya. So, these little plants get most of the water from moisture in low-lying clouds in the high mountains. Ayan. So, I'm just wondering ho, ba't nabubuhay naman siya kahit hiwala siya sa high mountains, di ho ba? Look at this naman, nandito lang siya ngayon, nasa ground siya, pero nakaka-survive siya. Kasi survival ho ang mga tiny plants na ganito. And para ho natin malaman, ang name raw ho na Tectorum ay comes from the Latin word tectorum. Tectorum, which means roofing. Yan. Roofing in their native environment. Lumalaki daw ho sila sa roof ng mga houses sa Andes. Ayun, doon. Dumidikit lang ho raw ho sila doon sa mga bubong ng mga taga-Andes, Ecuador. Ayan. So, more popular raw ho ito and widely known forms. Unlike many Tillandsia species, Tectorum ecuador thrives in areas of humidity and high sunlight. Ayan ho. Nagiging napakaganda raw ho nila at talagang natutolerate ito ng air plants. Okay? Yung mataas na sunlight, ibig sabihin unlike ho dito sa Philippines or dito sa lugar namin, hindi masyadong mainit. So, kaya siguro magaganda rin siya, nabubuhay nila ito kasi nga dahil sa climate and sa temperature. And ang air plant din daw ho na ito ay gustong-gusto ng mga wild hummingbirds. Yan. These flowers are often pollinated by hummingbirds kasi kapag nag-grow daw ho sila doon sa mountains, sa mga roofing, is talagang nag-grow bigger sila, quite large, resembling a fuzzy giant. Yan. Ito, ibig sabihin maliit pa ho yan, pero maaaring may possibility lalaki pa rin siya. Yan ho. Description is often used for plants that have grown larger over time. Yan ho. Ang ating Tectorum air plant. And guys, next naman ho, eto naman ho ang isa pa nating air plant na tinatawag naman hong Tillandsia ayunantha air plant. Species din ho siya ng mga plants ng genus Tillandsia at native rin ho siya from Central America and Mexico and also reportedly naturalized in Broward Country ng Florida. Yan ho, ang scientific name daw ho ng air plant na ito is Tillandsia ayunantha. Came from the family of Bromeliaceae. Ayan ho. Sabi ko sa inyo, they are all looks the same, but they have all different names. Diba? Hindi ho sila magkakaparehas ng mga pangalan. Iba-ibang klase ho sila. Magkakamukha lang ho sila, pero iba-iba ho ang mga names nila. Ito hong Tillandsia ayunantha, meron ho siyang makakapal na mga dahon. Ayan, mga leaves niya ho is very thick. Tapos nagko-curve ho siya. Yan. And kapag daw ho nag-grow na to ng gusto is, yung iba raw ho nito nagkakaroon ng color red sa kanyang mga tips. Ayan ho. It will turn a bright pink when it blooms in order to attract hummingbirds para i-pollinate ho sila. Yun ho. May tubular flowers din ho sila na tumataas ho. Kaya yun ho nag-attract sa mga hummingbirds.
Eto hong sa akin na wala pa ho siyang flower. Pero medyo malaki na ho siya. Antayin ko nilang magkaroon ng flower siya. Pero hindi ito makakaakit sa hummingbirds dahil nasa lubo siya ng house ko. So kasi ang mga air plant naman ho mostly ginagawa ho nilang decoration sa mga office, sa mga houses, yung nasa loob lang ho talaga sila ng bahay, di ba? Kasi nga mga survival sila. So it doesn't need more water or soil. Basta't ipatong mo lang ho yan sa desk mo is okay na ho sila. So, the tubular flowers which rise from the foliage and are a deep purple. So, ang plant daw nito ay nagpo-produce ng mga multiple offsets over time to become a larger cluster. Okay, so they receive bright indirect light rin ho indoors, and east or west facing window area is ideal. Ito ho kasi naka-face din ho sila sa window ko. So ayun ho, kung makikita ninyo, facing on the window rin ho sila. So may indirect light din ho silang nasasaga. Kaya okay lang naman ho nandito sila. Ayan. And ang sabi nga raw ho nila, sa mga ibang states daw ho na malalamig, protection from frost is required. So, kailangan ho undercover sila indoors. Yun ho ang mas okay kasi hindi nila bet yun. Hindi nila natotolerate ng gusto ang super lamig. Okay, iyan ho ang ating Tillandsia ayunantha na air plant. Ayan. Now guys, next naman ho tayo. Ayan ho ang air plant ho natin ang tinatawag nilang Tillandsia fuchsia or Fuchsia, ang the rare exotic air plant. Okay, rare din ho siya, rare exotic plant. Ang air plant daw ho ay isa sa mga interesting type ng plants na nakapag-absorb ng air and nutrients. Ayan, nakakakuha ho sila ng nutrients from the air and grow without soil. Alright. Na-discuss na ho natin ito about sa air kasi alam naman na ho nating air plants sila una pa lang ho. So marami ho talagang types or different kinds of air plant. Ito ho ay may ang Tillandsia fuchsia o may light green or silver gray color. Ayan ho, kung nakikita nyo, may silver gray color ho siya. Light green or silver gray color, symmetrical top about 5 to 8 cm in height and width kapag lalaki ho. Okay, yung leaves niya ho are feeble and thread-like. Kasi ho, ayan, maliliit naman ho talaga, kaya para ho siyang thread. Okay. So, you will find them growing as epiphytes while indoors. Ayan, kapag indoors ho siya, lumalaki siya as like epiphytes. And they make fantastic decorative terrariums and vivariums. So, as far as our concern ho, native rin ho sila from Mexico and United States of America, and family ho sila ng Bromeliaceae and subfamily rin ng Tillandsioidea. So, the genus ng Tillandsia. Okay, species ng Fuchsia. So, guys, ayan ang ating air plant na Tillandsia fuchsia, ang the rare exotic air plant. Ayan ho siya. And ang next air plant naman ho natin ay itong air plant na ito na kung tawagin ay Tillandsia funkiana. Ayan. A species ho siya ng genus Tillandsia rin. Native from Venezuela. Ayan ho, kung makikita ho ninyo yan, ang Tillandsia funkiana ho is amazing little species from Venezuela. Meron ho siyang mahabang stems na nagtutwist in curve at nagko-covered ho na para siyang thin needle-like leaves. Ayan ho. Thin needle-like leaves ho siya. So, hahaba pa ho yan kasi maliit pa ho yan. Di pa siya masyadong nag-grow. So, hahaba ho siya and it covered with thin needle-like leaves. It produces bright scarlet red flowers. Ayan ho. May flowers na nga ho yan. Kaya lang
hindi na yata season, kaya nawawala na yung flower niya. Okay, red flowers grows quickly to eventually form a hanging cluster. Ayan, form na siya as a hanging cluster. It does better din ho siya with frequent watering and good air movement. So, nire-recommend ako ang mounting this variety upside down and letting it curl up towards the sun. Ayan. Towards the sun naman ho, in direct light kasi nasa loob naman siya ng bahay. Diba? Kaya lang facing in the window rin ho siya. So, eto ho, palagi ko ho siyang ini-spray. Kasi required ho niya yung medyo lagi ho siyang moist. Kaya kailangan ho niyan. So, kailangan rin ho nila ng bright and direct sunlight indoors. An east or west facing window area is ideal. Yan ho. Kaya nga ho itong sa akin, facing ho siya sa window. Lahat ng air plant ko rito is facing ho siya sa window. Ayan ho. So, under partially shaded condition is fine, but in the colder states, protection from frost is required. So, an undercover or indoors area is more appropriate. Ayan. Kasi, ayaw rin nila ng super lamig and talagang nag-yellow yung may mga ice. Ayaw nila ng napo-frost sila. So, as a general rule ho, a plant with a hot position will require watering every 2 to 3 days. In a dark, humid environment, watering once per week can often be adequate. Ayan ho. Ang ating Tillandsia Fackiana. Alright. And now guys, ito naman ang next sa air plant natin. Ayan ho. Ito ho siya. Ang tinatawag nating Tillandsia hondurensis. Ayan ho. Ang air plant na yan daw ho ay sa cliff dwelling species from the high badlands of Honduras. Yan. Grows in a somewhat colescent rosette with wide silvery leaves that blush pinkish when in bloom. Kapag blooming mo siya, kasi ito, nabili na siya ng ganyan. Nagpipinkish so ang mga dulo ng dahon niya. And nagpa-flowering din ho siya. Ayan, kung makikita ho ninyo, meron na siyang mga another. Ito ho, isa sa mga old na stem niya. So, meron na ho siyang mga bagong lumalabas na. Ayan ho. So, isa raw ho ito sa mga rare na air plant ng Honduras. And meron ho siyang short cape of peach-colored bracts and lavender flowers. So, flowering air plant din ho ito. And easy lang raw ho ang pagpo-propagate nito and now grown in fairly large numbers. So, para ho sa mga nag-aalaga nito, madali lang raw ho sa kanila ang mag-propagate ng ganitong klaseng air plant. So, yan ho ang ating Tillandsia hondurensis. And guys, next naman ho na air plant natin ay itong Tillandsia pollyanna. Ayan ho, si Tillandsia pollyanna air plant. Si Tillandsia pollyanna raw ho ay species ng genus Tillandsia. So, native ho siya sa Bolivia, sa Peru, Argentina, Paraguay, and Brazil. Ayan, ang scientific name ho niya ay Tillandsia pollyanna. Yan. So, higher classification ho niya is Tillandsia. So, ang Tillandsia pollyanna raw ho ay silvery leaf air plant with ample trichomes. Ayan o, silvery naman ho talaga siya. Diba? Kita nyo. It will bloom a large flower spike that will bloom apricot colored blooms with white flower. So, eto ho, wala pang flower pero soon magkakaroon na rin ho yan. Considered raw ho ang folia na air plant na ito as a serric plant. Prefers ho niya ang bright light or full sun. Pero, not quite too hot like sa mga desierto. So, this is a great air plant for beginners since it is pretty, forgiving, and can withstand brighter light. So,
okay lang ho siya sa brighter light. Na-adapt po niya yan. It can be full sun or partial sunlight. Okay ho siya dyan. And para daw natin malaman, ang Foliana raw ho ay lumalaki. It grows on rocks amongst bushes and dry wood. And makikita rin daw ninyo sila na talagang naglalakihan. Kung makakapunta ho kayo ng Peru or Bolivia, doon daw ho talaga ang naglalakihang mga air plant ng Foliana. Talagang malalaki sila ron sa Peru, sa Bolivia, Brazil, Paraguay, at sa Argentina kasi doon ho sila nag-originate. And mga native air plants ho sila ng mga bansang yan. So far, maganda ho siyang decoration sa loob ng bahay, sa mga offices, schools. So, doon ho siya suitable, mga indoors. Kasi, napakadali ho niyang alagaan. So, malas na lang ho natin kapag namatay sila. Pero hindi naman ho natin gugustuhin yun. We always wanted the good for them and the best for our plants, di ho ba? Kasi napakaganda ho nilang tingnan kung mga healthy sila. So, ayan ho ang ating air plant na Tillandsia Foliana. And the next air plant ho natin, ito naman ho ang tinatawag na Magnossiana. Ayan ho, ang Magnossiana air plant. Stemless ho siya, soft and pink cushion-like species with silver trichome, abundant leaves. Ayan ho, kung nakikita ho ninyo yung leaves niya, ganyan ho siya. In like a silver trichome, abundant leaves. At dahil ho dito, ang Magnossiana ho ay prefers ng good air. Good air movement and ample light. Grows in the wild in Mexico, Honduras, and Salvador. Well, they anchor themselves to oak trees and conifers. Nagdidikitan ho sila sa mga trees at kung saan-saan hong mga kahit hindi ho trees, basta't makadikit ho sila doon, nabubuhay sila. Like yung mga patay na mga kahoy, dumidikit ho sila doon, nabubuhay ho sila. And once in bloom, the center leaves will blush pink, lavender, and Magnossiana will send out a thick, simple spike that will produce vibrant violet blooms. So, flowering air plant ho siya na magkakaroon ng purple na flower. Kapag naging thick na ho itong kanyang leaves with a simple spike, ibig sabihin magpuproduce na raw ho siya ng vibrant violet color ng kanyang flower. And hindi lang ho yung, so kung nakikita ho ninyo medyo nagwa-violet or nagpa-purple ho siya, natural color ho yan ng Magnossiana air plant na ito. Okay. And guys, let's bye for now. Bye-bye na po muna tayo. And sa susunod ko ulit pag-upload ko ng video, samahan ho ninyo ako. Thank you very much sa pagsama ninyo sa akin dito. And I hope all of you have a very good New Year's 2022 to come. Yes, I wish you all the luck forever a whole year. Thank you mga plantita-plantitas. Bye!